Katulad dito, mga kababayan, anong sunod? Ito, sunod natin itong gobernador ng Cebu. Ito ha, mga kababayan, gobernador ng Cebu ha. Mga kababayan, yung gobernador ng Cebu ngayon ay pinutakte ng mga DDS. Bukod sa binastos, sinumbatan pa. Mga kababayan, sa totoo lang, ang gobernador po ng Cebu, si Gobernador Pam Baricuatro. Mga kababayan, si Gobernador Pam Baricuatro, nagsabi na mismo sa kanyang post sa Facebook. Ang sabi kasi ng mga DDS, mga kababayan, ito ha, mga kababayan, pakita ko sa inyo ha, yung post ng mga DDS, galit na galit kay Gobernador Baricuatro ng Cebu. Ito po, mga kababayan, ang post. Pinost ng DDS, bakit daw kasama ni Gobernador Pam Baricuatro itong si First Lady Lisa? Yan ang tanong nila, mga kababayan. Bakit daw kasama ng gobernadora ng Cebu si First Lady Lisa Araneta Marcos? Araneta Marcos. So bukod dito, mga kababayan, sa post na ito, nakita kasi ito sa picture na post ni Pam Baricuatro. Kasi itong time na to, mga kababayan, may pagpupulong po ito ng mga government, no, para sa APEC Summit na gaganapin sa Cebu ngayong February 23. February 23 ba o February 8? Correct me if I'm wrong. So ngayon, mga kababayan, natural po na makasama ni Pam Baricuatro si First Lady kasi siya naman ang asawa ni BBM na presidente ngayon ng Pilipinas. So ang sabi dito, mga kababayan, ng post ng DDS, basahin ko lang ha. Sabi ni Martin Luther, Martin Luther ang nagpost. Ang Romualdez. Ito ha, Martin Luther Romualdez. Fake account. Without the endorsement of Rody Duterte, Pam would not have won the governorship. Ayan, sinumbatan na. Kung hindi daw inendorso ni Digong, hindi daw manalo si Pam Baricuatro bilang gobernadora ng Cebu. Ayan na tayo, dito na. There was no realistic chance that she could have defeated Gwen Garcia. That is the plain truth. Had she not consistently invoked Digong's name in every interview, repeatedly referring to him, this outcome would not have been possible. So sabi niya, sinumbatan na nila. However, after assuming office as governor, her speech included an expression of gratitude to the spirit of Dr. Borden, whom she implied was instrumental in her rise to the position. This was highly ironic. Soon after the posted of her own Facebook account describing herself as colorless. Sabi niya, pagkatapos daw, mga kababayan, nanalo, sabi daw ni Pam, wala daw kulay-kulay. Na which is totoo naman talaga. Ito ha, sa totoo lang, nung panahon na nilindol ang Cebu, binaha ang Cebu, saan ba hihingi ng tulong si Pam? Governor Pam. Ito ha, hindi ako supporter ni Governor Pam, pero mas depensahan ko siya dito sa mga nunumbat ng mga panumboy nitong mga supporter ni Digong. Mas ako siyang depensahan sa mga istorya aning mga DDS na supporter ni Digong sa panumboy nila karon. Kay ngano? Kung dili daw ingon kay Digong, di daw manalo si Pam pagka-gobernador sa Cebu. Kasi daw kada interview, lahat daw o kadalasan nga mugawa sa bakba ni Pam, puro pangalan ni Digong. Tapos nung nakaupo na daw itong si Pam, post daw niya sa Facebook, colorless daw siya. Ganito yan, mga kababayan. Nung panahon na nilindol ang Cebu, binaha ang Cebu, saan ba si Pam Baricuatro hihingi ng tulong? Ang presidente si Marcos. Kung mitulong lang si Sara, kung nandoon lang lahat ng mga Duterte, kailangan pa ba ni Pam na mutawag siya kay Bongbong Marcos para manghingi ng tulong para tulungan ang mga apektado sa lindol at baha?
Diba? Kung nandun lang si Baste, si Pulong, si Sara at si Digong, hindi na kailangan ni Pam manawag at manghingi ng tulong sa national government kay Marcos. Si Marcos ang presidente. Kung dili mo dawat si Pam og tulong ni Marcos, walay mangyari sa mga apektado sa lindol. Ako, tanungin ko, nasaan ba yung mga dating mayor dyan nakasama ni Mike Defensor dyan sa Cebu nung nakaraang araw na puro reklamo, puro protesta? Bakit nung baha at lindol hindi sila nakikita? Sige nga, nakita nyo yung press conference ni Mike Defensor dyan sa Cebu? Nandun si Dasa, nandun si Rama, nandun si sino pa yung isang mayor. Nung panahon ng baha at lindol, nasaan yan sila? Nagpakita ba sila doon? Nung tumulong si BBM kay Pambari 4, halos kadalasan mga mayor doon. Kita nyo yan? So ngayon, kung hindi si Pambari 4 hihingi ng tulong kay Marcos, kanino siya hihingi? Sige. Given na yan. Sabihin natin na galit kayo kasi dumikit si Pam kay PBBM at kay F. Elisa ngayon. Sana lindulin kayo ulit dyan. Tapos hindi na tutulong si Pam, hihingi kay PBBM ng tulong. Sana lindulin kayo ulit. Sana bahain kayo ulit. Tapos pagbawalan ninyo si Pam na humingi ng tulong kay Marcos. Kasi DDS nga siya. Sige nga. Noong nilindol kayo dyan, nung binaha kayo, ni utot ni Sara hindi nakikita. Alam nyo kung saan si Sara? Doon pumunta sa mga namatay. So ano pang magagawa doon? Napupuntahan mo yung mga patay kaysa tulungan mo yung mga buhay doon na natambakan. Yung nasiraan ng bahay. Diba? Diba? Ganun lang kahirap. Ganun kabilis. Yung pinagyabang ninyo na DDS si Pam, at hindi kailangan humingi ng tulong kay Marcos kasi kung hindi dahil kay Digong, hindi manalo si Pam, nasaan ba yung mga Duterte nung nilindol at binaha dyan? Diba? Hindi ko naman nilalahat para lang sa mga DDS. Sana lindolin kayo dyan ulit. Tapos pagbawalan nyo si Pam na humingi ng tulong kay PBBM, hingiin ninyong tulong kay Sara. Biruin nyo, nilindol, binaha, si Sara nandun sa patay, nakasubaybay sa patay, nakatunganga doon. Kinakausap yung mga nakalagay sa kabaong. Samantalang instead na unahin niya yung mga buhay pang humihinga, doon siya sa patay nakapokus. Tapos nung binaha ang Cebu, nandoon siya nag-outing. Sa Quezon, sa Cagbalite, Quezon. Doon siya, nag-resort. Tapos ngayon magagalit kayo kay Pam kung bakit humingi siya ng tulong sa national government, sa administrasyong Marcos. Kanino ba siya hihingi ng tulong? Ang bububo ninyo. Alam kong bubo kayo, pero hindi kayo bungol, hindi kayo bulag. Mga DDS na to. Hindi sa supporter ako ni Pam, pero mas depensahan ko si Pam dito ngayon sa issue na to. Kaya nga sinabi ni Pam, ako bilang gobernadora, walay kolor-kolor. Bakit? Pag moabot ang dilubyo, pag moabot ang sakuna, kailangan pa ba ng kolor yan? Sige nga, kung umasa kayo dyan kay Sara, kay Pulong, kay Basti at kay Digong, paano yung makatulong si Digong? Doon nakakulong, hindi makauwi. Si Sara naman, andyan, Vice President, mas inuna niyang kautupagin yung mga namatay doon at kinakausap niya yung mga patay kaysa doon sa mga buhay pang humihinga na natambakan ng puno, nadurog yung bahay. Kita niyo yan? Imbis na unahin mo yung mga biktima doon na humihinga pa, mas inuna yung mga patay na nakakabaong. Putang inang yan. Tapos ngayon magreklamo kayo at susumbatan ninyo si Pam. Bakit kasama niya si First Lady Lisa? At sabihin mo, kung hindi inendorso ni Digong, hindi manalo, putang ina. Kung gusto nyo palang mangyari, maging gobernador si Pam para maging DDS. Sana lindolin kayo ulit dyan. Tapos pagbawalan nyo si Pam na humingi ng tulong kay Marcos.
Para makita ninyo. Anong itulong ni Sarah? Pumunta nga si Sarah dyan, bilat lang dala niya. Tapos instead na puntahan niya yung mga buhay pang humihinga, mas inuna niyang puntahan yung mga patay. Kinakausap niya yung mga patay. Na instead na puntahan niya doon yung mga tao na natambakan, naputikan, na kailangan ng pagkain, kailangan ng mainom, ang pinuntahan niya yung mga nakaburol. Di ba? Putragis na yan. Ayan, sa sobrang kadidiis ninyo, sa sobrang kadidiis ninyo, idadamay nyo pa yung gobernadora ninyo. Yung gobernador ninyo, ang iniisip niya yung kapakanan ninyo. Hindi niya iniisip yung color-color. Putang inaanhin mo yung color na yun. Nakita nyo naman. Didiis nga siya. Tinulungan ba siya? May naitulong ba yung pagiging didiis niya doon sa binagyo at binaha kayo dyan at nilindol? Diba? Ito pa. I am personally acquainted with several lawyers who claim that Pam would have won against Gwen even without Duterte support. Such as assertion are difficult to accept. Our group used our own resource to support her. We spend our own money to print tarpaulin, t-shirt, and bearing Pam's name and distributed them in mountainous area and province because we sincerely believe she was not driven by self-promotion. In reality, without Duterte's backing, she would not have succeeded. She should now focus on demonstrating genuine leadership and uniting people as she moves toward 2028. Those of us who work hard in support of her are now experiencing difficult even entering the Capitol. Diba? Ito na, mga kababayan, yung panunumbat. Yung panunumbat ng mga DDS kay Pam. Ito lang yan sa totoo lang. Si Pam Baricuatro na sisilip ninyo. Yung mga sumuporta daw kay Pam halos hindi daw makapasok sa Kapitolyo, hindi daw halos pinapansin. Tapos si Pam daw ngayon colorless na daw para sa 2028 tumakbo ulit. Tapos ibang administrasyon ang sasamahan. Parang ganon ang gusto nilang iparating. Ito lang si Pam na silip ninyo, si Sarah hindi. Si Pam Baricuatro, inisip niya lang ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Parang si Isko lang yan. Kita nyo naman anong sabi ni Isko. Noong eleksyon 2022, kalaban ko si PBBM. Pero without PBBM, hindi tayo matulungan dito sa Maynila. Isahintabi ninyo yung mga sakit na nasabi sa akin, yung mga panlalait ng supporter niya. Tanggap ko yun, kay politiko ako. Pero yung para sa inyo, mas unahin ko kaysa sa akin. Yun ang sabi ni Isko. Diba? Kasi tumakbo ka for people, na tumakbo for own politics. Interest. Diba? Ito kasi ang sakit ng mga DDS. Gusto nila kapag sinuportahan ni Digong at ni Sara, hindi na didikit kay Marcos at sa mga kalaban ni Sara. Putang ina, nagutom na kayo lahat-lahat. Wala na kayong makain, iisipin nyo pa rin, DDS kayo. Ganyan ba kay kabubo talaga? Diba? Ganyan kay kabubo? Nalindol na kayo. Nabahaan na kayo. Tapos isipin nyo, DDS pa rin kayo. Putang ina, wala nang natulong yung pagiging DDS ninyo dyan, Cebu. Tapos ngayon si Pam Baricuatro susumbatan ninyo na hindi dahil sa mga Duterte hindi siya manalo. Putang ina nyo. Kung color lang ang inisip ni Pam, edi parang si Sara na yan. Tignan nyo. Sige. Sana makausap ko si Gobernador Pam. Gobernador Pam, huwag ka nang dumikit kay PBBM. Sundin mo na lang yung mga bumoto sa yung DDS. Hayaan mo na, pag binaha kayo dyan, huwag mo na tulungan. Bakit? Kasi DDS ka, bawal ka tumanggap ng tulong ni Marcos. Ganyan sila kabubo, no? Sige, Gobernador Pam, pag nilindol kayo ulit dyan, huwag mo na tanggapin yung tulong ni PBBM kasi magalit ang DDS. Kita mo yan? Diba? Kita nyo yan? Sana lindulin kayo ulit dyan. Tapos sabihin nyo kay Gobernador Pam, huwag ka nang tumanggap ng tulong ni Marcos, sabay-sabay kayong magutom lahat dyan. Pag nilindol kayo dyan, anong resulta? Walang tubig, walang kuryente,
Sira ang bahay, walang matulugan, walang makain, walang supply, sarado ang ekonomiya, bagsak ang ekonomiya. Saan kayo hingi ng tulong? Sa mga DDS? Kayong mga DDS dyan sa Cebu, apektado din. Di ba? Kita mo yan? Nakita lang nila na kasama ni Gobernador Pam si First Lady Lisa sa picture. Sabi agad nila, hindi manalo si Pam kung hindi dahil kay Digong. So ano namang kinalaman ni Pam Baricuatro at ni First Lady Lisa kung magkasama sila sa picture? Natural lang naman na si Pam, tanggapin niya pag pumunta si First Lady Lisa dyan kasi APEC Summit niya nagaganapin sa Cebu. Kung pagbawalan ni Pam Baricuatro na pumasok ang mga Marcos administration dyan sa Cebu, do you think uunlad yung lalawigan nila dyan? Yeah? Do you think uunlad yung lalawigan ninyo kung walang Marcos administration na susuporta sa inyo? Paano kung darating ang araw na lindolin kayo ulit dyan? Bahain kayo ulit dyan? Masunugan kayo dyan na pareho sa Davao? Saan kayo hihingi ng tulong? Apakabobo ninyo. Tandaan ninyo, nasa Pilipinas tayong lahat. Like po tayo, mga kababayan. Nasa Pilipinas tayo, oy. Natural lang. Na si Pam, hindi niya pwedeng isara yung Cebu. Kapag isara niya yung Cebu, sige, ganito example ko sa inyo mga DDS. Sige, dito tayo sa sitwasyon na si Pam Baricuatro, bawal siyang dumikit sa mga Marcos administration politician. Bawal siyang dumikit sa pulahan. Dapat dito lang siya sa Verde kay Sara. Mga DDS lang dapat ang kausapin niya. Dahil DDS si Pam, isara niya ang Cebu. Yung mga produkto sa Cebu, hindi na pwedeng dalhin sa Maynila. Hindi na pwedeng dalhin sa Luzon. Paano kikita ang Cebu? Dahil DDS si Pam, harangan niya kapag ka BBM supporter ka, bawal kang pumasok sa Cebu. Ganun ba ang gusto ninyo, mga DDS? Ganun ba ang gusto ninyo? Porket DDS si Pam Baricuatro, bawal na niyang papasukin yung mga BBM supporter sa Cebu? Bawal na niya tanggapin yung tulong ni BBM? Kasi DDS siya? Apakabubo ninyo? Alam niyo, sa totoo lang, kung lahat ng DDS ang masusunod, walang future ang ating bansa. Kita nyo naman si Sara. Kung si Sara lang ang masunod, diba? Kung sundin lang natin ang mga gusto ni Sara na kapag kaaway niya, hindi niya kakausapin, ayaw niyang harapin, putang ina, anong mangyari sa bansa? Kaya mga kababayan, sa 2028 election, kung tatakbo man si Sara, ito ang inyong isipin. Pag si Sara ang nanalo, kapag kapinklawan ka, dilawan ka, pulahan ka, putang ina, wala kang value sa kanya. Nga kayong lahat. Ganun ang utak DDS. Tandaan nyo yan. Pinklawan, dilawan, pulahan, wala kang value, wala kang matanggap ayuda. Ganyan ang sakit ng mga DDS. Kaya pag pinapanalo ninyo si Sara, ewan ko lang kung ano mangyari sa bansa. Pag sinabi mo Ilocos Norte, walang project makuha yan kahit isa. Pag sinabi mo Iloilo, walang makuha project yan kahit isa. Pag nakuha mo Naga, walang makuha project yan kahit isa. Cavite, Batangas, Laguna, wala kayong makukuhang suporta ng gobyerno kasi ayaw kay Sara yung mga lugar na yan. Kaya tandaan ninyo, mga kababayan, itong Luzon, wala tong project makuha dito. Kasi bakit? Ang utak ng mga DDS, kapag kalaban ni Sara, hindi nila pwedeng tulungan. Tandaan nyo yan. Sa totoo lang sa ngayon, kung ikaw kawatan kang politisyan o politiko kang buhaya, doon ka talaga kay Sara susuporta. Bakit? Bakit ka susuporta kay Marcos? Ipatapos na termino niyan. Imagine ninyo mga kababayan, kung ako politician na kawatan, buhaya, piliin ko si Sara, suportahan kaysa kay BBM. Bakit? Si BBM sa 2028, bababa na yan. Si Sara sa 2028, magpapangulo pa lang. So medyo malaki-laki pa ang mananakaw ko.
Kung ngayon nagnakaw ako, susuporta ako kay Sara. Sa 2028, tatakbo pa lang si Sara, tuloy-tuloy ang pagnanakaw ko. Pero kay PBBM, hindi ko na siya suportahan. Bakit? Bababa na yan sa 2028. Wala naman ako mapala na dyan. Ganyan ang isip ng mga kawatang DDS politisyan. Di ba, Ma'am Ruina Marsan? Kapag mga DDS kasi, may mga kapansanan sa isip yan. Oo, mga baliw. Kita ninyo mga kababayan, kawawa naman si Gobernador Pambari 4. Bakit daw kasama si Lisa? Kung hindi daw sa endorsement ni Digong, hindi daw manalo si Pam. Putang ina to mga DDS na to. Akala mo naman lahat sila dyan sa Cebu ay DDS. Uy, wag yung ubusin. Marami ding hindi DDS dyan sa Cebu. Marami ding mga may utak dyan. Unti lang yung mga DDS dyan na walang utak. Kawawa naman. Yung gobernadora ninyo dyan. Yung gobernador ninyo dyan, kung tutuusin, kung susundin niya lang kayo, mga DDS dyan sa Cebu, mababaliw yan. Kasi ang isipin niya, nilindol tayo, binaha tayo, tas bawal ako tumanggap ng tulong ni Marcos. Kanino ako tatanggap? Tapos wala namang tulong dumating, ako naman sisihin ng mga nabagyuhan at nalindulan. Ganito yan ang mangyari dyan, Halimbawa, nilindol kayo dyan, binaha kayo dyan. Ayaw ni Pam tumanggap ng tulong ni Marcos kasi DDS siya. Ngayon, pag wala namang tulong dumating, ang sisihin ng mga DDS, yung gobernador natin, upo lang ng upo, duty-duty, wala namang kwenta. Di ba? Ganun ang sasabihin niya nila. Tignan ninyo. Pag nilindol kayo ulit dyan sa Cebu, tapos hindi tumanggap ng project si Pam or ayuda mula kay Marcos, sinong sisihin ninyo? Di ba si Pam din? Kaya kung ako si Pam, kung susundin ko lang yung mga DDS, mababaliw ako. Pag may tulong, ayaw nila kasi galing kay Marcos. Pag walang tulong, ang sisihin nila yung gobernador kasi walang ginagawa. Kung ako gobernador, sasakit ulo ko. Bakit? May nagbigay ng tulong, ayaw ninyong ipatanggap sa akin. Tapos ngayon, nung wala nang tumulong, walang ayudang darating, nagagalit kayo sa akin kasi wala kong ginagawa. Putang ina, anong ibibigay ni Pam sa inyo? Di ba? Kung ako kay Pambari 4, hindi ko alam yung gagawin ko. Mababaliw ako mag-isip. Kawawa naman yung gobernadora ninyo dyan. Kawawa naman yung gobernador ninyo. Tumanggap ng ayuda kasi wala siyang mapagkuhaan ng ayuda kay binaha at nilindol kayo. Tapos ngayon pag tumanggap ng ayuda galing kay Marcos, nagagalit kayo kasi tinaputang ina. Di ba? Kung si Pambari 4 doon humingi ng tulong kay Sara, wala. Putang ina. Anong tulong na mabigay ni Sara? Yung pumunta siya dyan sa Cebu, bilat lang bitbit niya. Imbis na ang una niyang atupagin, yung mga humihinga pa doon na tambakan ng putik, ang inuna niya yung mga patay na nakakabaong. Ano pang ginawa niya doon sa mga patay na nakakabaong? Ba't hindi niya unahin yung mga natambakan sa putik nun? Tulungan niya, iahon, tanggalin sa putik. O buhatin niya yung mga puno na bumigay doon sa mga bahay. Ang inuna niya yung mga nakakabaong na ano makukuha? Ano mapala mo doon sa mga patay? Kakausapin mo, bubulungan mo. Na sa 2020, tulungan niyo ako. Multuhin niyo yung mga kalaban ko. Ganon? Diba? Ay, naku. Ganon yun. Mga kababayan. Ayaw ng DDS loyalista forever. Diba? Yung mga utok nitong mga DDS Cebu. Yung mga utak DDS sa Cebu lang Yung mga hindi DDS, mag-ingat kayo dyan. Kasi madadamay kayo dyan eh. Madaming bubo dyan Cebu. Kunting kwento lang ni Digong, nangunguna sila. Tapos magre-repack ng ayuda galing sa DSWD, ilagay sa bag ng OBP. Pawatang ina, di ba? Mautak. May budget naman. Wala, pinamamasahe kasi papuntang dahig. So yun lang mga kababayan.